Ito na po yung kalawakan ng retarding basin. Ang sukat nito ay close to 40 hectares. Paikot, ang isang ikot ay 2.5 kilometers. Ngayon yung height ay hindi ko po alam. Hanapin natin mamaya kung meron siyang meter level. Ito po ay talagang mine-maintain ng walang tubig. Ito ay naka-align sa main river. Ang main river po ay ito, nasa gilid niya. Ito po ang main river. Pag ang water level ay umabot doon sa certain height na itinakda doon sa gate, ay pupunta po lahat yung tubig dito sa loob ng 40 hectares man-made retarding basin or dam. Pero tawag nila retarding basin. Well, samahan niyo akong ikutan to. Meron itong babaan dito. Ayan. Pero wala siyang nakalagay na yung metro kung ganong kataas. Approximately siguro mga nasa 40 meters ang height. Ayun po. Ayan po yung main river. At sa gilid nitong dinalakaran ko, meron ditong parang gate. Kasi nasa itong level na to ay mataas eh. Meron siyang gate na mababa. At doon papasok yung tubig. Just in case na ang tubig dito sa main river na galing Tagaytay, Silang at Dasmariñas ay hindi niya na kayang i-accommodate. Kasi po yung river nito is going to Bacoor, palabas ng Manila Bay. So yung certain portion ng tubig ay papasok po dito at pupunuin niya ito. Ngayon pagka po ito napuno na at bumaba naman yung tubig dito sa river, meron tong gate na palabas. Mamaya po pupuntahan natin doon sa ibaba. Tatlo po itong ginawa dito sa dakong ito ng Cavite. Isa sa Bacoor, isa dito sa Imus, at isa sa General Trias. Ganda na sikat ng araw. Medyo mahaba na po yung ating nalakad. Halos hindi na natin matanaw yung pinanggaligan natin kanina. So ngayon ay approaching na tayo sa sinasabi kong gate. Ito po, hindi tayo humihiwalay sa main river. Sa main river ha, ay may pader na yun. Kaya kung inyo mapapansin, meron ditong pababa. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pinaka-gate nila. Once na ang tubig sa main river, ayan po yung main river. Once na tumaas po ang tubig sa level, makikita nyo naman yung level na ito, ay papasok na po dito yung portion ng tubig baha. Hindi niya kayang to avoid na ma-flood o tumaas pa yung tubig dyan at umapaw doon sa mga bahayan. So ito yung kanyang pinaka-gate. Kaya po itong retarding basin pinapanatiling walang lamang tubig
Dahil nga po ito sa para dito sa ilog na ito. Ito po, dito po dadaan yung tubig. Pagka po ang tubig sa ilog ay mabot na sa level na ito, ay papasok na po dito yung portion ng tubig galing dyan sa ilog na yan, upang hindi naman tumaas ang level at abutin yung mga bahay sa itaas. So dito siya papasok. Ito po, gaya ng nasabi ko kanina, ay halos 40 hectares. Mga nasa 39 daw yata. 39 hectares. So ating puntahan po itong gawing ito ng ilog. Ito po yung main river na galing Tagaytay, Silang, Dasmariñas. At kasalukuyang pinasa Imus tayo eh. At itong river na ito ay dire-diretso hanggang doon sa Bacoor, palabas ng Manila Bay. Sa kondisyon po niya ngayon, wala namang bagyo. Kaya ganito po siya. Normal condition niya na po ito. Ito tumatapon yung tubig ng mga gray water galing sa household, sa mga bukal. Kaya pagka po may mga baha, hindi niya kayang kunin lahat. Gayon pa, kahit ito medyo malawak na, pag may tubig baha, hindi niya po kayang iagos lahat doon papuntang Bacoor. Siguradong aawas siya doon sa kabila at babaha sa mga bahayan. Tingnan nyo, nagdaang bagyong Corina. Ito, may natangay na tuod, kahoy. Kita nyo naman yung plastic na yun. Yan dala na ng tubig baha. Ito siguro na itabi ng mga may nagtabi na. Babalik po tayo doon sa loob. Papakita ko sa inyo yung gate. Pag naman siya napuno na at gustong i-release yung tubig, pabalik doon sa ilog kung wala na yung tubig baha, ay meron po ito mga gate. Morning pa. Ngayon pag ganito pong daily, may mga nagwo-walking po dito. Gaya ni tatay. At mayroon na rin mga nakatirang mga aso. Pusa. Siguradong may mga hayop na dyan. Baka may buhayan at mga ahas niya. Siyempre nadadala ng tubig baha. Pumapasok yan. Diyan naman ninirahan niya. Mantak yung lawak niya. 40 hectares. Ito po yung overflow eh. Pagka po yung tubig lumalabas na rito, ibig sabihin po niyan, ayan, tubig umaawas na doon sa mga kabahayan. Hindi na niya kayang i-collect lahat dito. Kaya po overflow po ito eh. Makikita mo na dito lalabas ang tubig. Isang hudyat na ang baha ay malawak na. Kasi po ito yung nasa level na ng mga kabahayan dito sa Imus. Ito yung dalawa na yan. Kasi kung tuloy-tuloy ang ulan, walang tigil, hindi naman din po niya kaya i-accommodate lahat.
at atin pong lalakarin. Pakikita ko sa inyo naman yung mga daanan pababa, paakyat ng retarding bus na ito. Ito po yung hinasabi ko sa inyo pababa. Kita niyo naglalakad yan. Pababa po yun papuntang flooring ng retarding bus. Ay meron pa pong isa roon sa dako roon. At merong isa naman doong steps. Umaya pupuntahan natin lahat. At tayo pa ibababa rin. Papunta doon sa pinakababa. At doon po tayo galing kanina. Yung merong gate. Hindi nakita yung tao May taong bumababa Ayun yun. Doon po yung pinaka gate ng pasok ng tubig. Ngayon pagka po may mga bagyo ay bawal pong pumasok. Yung gate na pinasukan natin kanina, yung po yung sinasara at may gwardiya po dyan Hindi po nagpapapasok ng tao para mag-exercise dahil po napakadelikado. Kapag inabot po kayo dyan sa babang yan, kagaya niya tumatakbo at inabot kayo dyan sa mga babang yan, ako po, wala ng chance na kayo maka-akyat pa ulit kung ang baha ay malakas. Daming ibon. Hindi kita na. Magmigrate na mga ibon. Kulay puti. Ang dami Kita ba? Di makita. Ito po. Touchdown sa pinaka-bottom. Ito po yung pinaka-bottom niya. Tinatapakan natin ngayon. Ayun po yung kanyang height. At atin pong lalakarin papunta doon sa kabilang dulo para ipakita naman sa inyo yung gate na kung paano ang tubig na nakolekt dito ay paano ilalabas uli kapag ka medyo humupa na yung tubig baha sa ilog. Noong bagyong Katrina, palagay ko hindi po umabot kasi andyan pa rin yung mga damo kamakailan lang naman yung bagyong Kasi kung ito po yung nagamit noon, siguradong may dadapa yung mga damo na yan. Mawawala ng mga bulaklak may mga bulaklak. Ang ibig sabihin lang po noon ay hindi po umabot dito ang tubig baha o hindi siya nagamit. Kasi dadapa po yung mga damo na yan Ito yung katataas. Mataas pa sa akin. Tsaka yung mga bulaklak na hindi magbubulaklak kung nasaranta sila. Hindi po ba? Doon ko na lang po yan. Ay, pero ano yung numbers, kaya hindi ko alam kung ibig sabihin ng 800, 780. Yung circumference to, meters. Kasi 780 versus 800. 740. For every 40 meters, lalagay siya ng marker. Ang hinaharap ko yung taas. Kung gano'n sila kataas. So, gaya po yung meron dito 720, meron daw 720. At ito po yung isang yung akyatan at babaan. Malapit na tayo doon sa gate na sinasabi ko. Konting tiis na lang po.
Ito naman po yung sinasabi ko sa inyong gate valve. Sa kasalukuyan siya ay nakasarado. Galing po siya dito sa retarding basin. At kung ito'y puno na ng tubig at gustong pakawalan, isabay papunta dun sa river. River po yun eh. Kaya meron siyang gate valve. Dito naman po siya dadaan pabalik ng river. Ay, linta. Nakakatakot din. Pabot tayo lang ito. Hindi ko nabilang walang step kasi dalawang mag-shota doon. Ayaw naman gambalay. Ayun po. Ayun mag-shota. Kakakabit tayo. Tapos, so ngayon naman ako mag-jogging na. Isang ikot na. 2.5. Tapos ako uwi.